Si Alice Resin, isang dating CIA agent, ay ngayon nagtatrabaho sa isang community center sa London, tumutulong sa mga lokal sa isang komunidad na may problema sa extremist activity. Isang araw, nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa isang grupo ng Egyptian immigrants na nagtatago sa isang apartment. Ibinahagi niya ang impormasyong ito kay MI5 intelligence head na si Emily Knowles, na kalaunan ay nagkumpirma na mga estudyante lamang ang mga ito. Napatunayang mali ang impormasyon ni Alice. Sa kabila ng kanyang mas tahimik na buhay ngayon, patuloy pa rin siyang binabagabag ng alaala ng isang pambobomba sa Paris na nagtulak sa kanya na iwan ang CIA. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, si Latif, isang batang delivery boy, ay nakipagkita sa isang maimpluwensyang imam na si Yazid Khaili. Ibinigay ng imam sa kanya ang isang mahalagang mensahe na dapat niyang isaulo bilang patunay ng kanyang pagkakakilanlan. Ngunit bago pa man may hatid ni Latif ang mensahe, siya ay inambush ng mga armadong lalaki at dinukot. Samantala, natagpo ang patay ang CIA interrogator na si Mal Easter sa isang hotel pool. Sa una, inakala itong heart attack. Nalaman ni CIA Division Chief Bob Hunter na si Mal Easter ay dapat sanang mag-i-interrogate kay Latif, na pinaniniwala ang sangkot sa isang plano na pinamumunuan ni Khaili na target ang isang Amerikano sa UK. Ang taong nakatakdang magsagawa ng pag-atake ay si David Mercer, isang Amerikanong naging extremist. Nakipagkita si Alice sa kanyang dating CIA station chief na si Eric Lash sa isang restaurant. Sinubukan niyang kumbansihin si Alice na bumalik sa field, ngunit nahihirapan si Alice dahil sa pagsisisi mula sa pambobomba sa Paris na ikinamatay ng 24 na katao. Tiniyak ni Eric Lash sa kanya na wala siyang kasalanan at hinikayat siyang magpatuloy. Pinaghihinalaan ng CIA na ang planong pag-atake ay may kinalaman sa isang biological weapon, habang si Mercer ay naghihintay ng huling utos. Plano nilang palitan si Latif ng isang ahente, ngunit kailangan muna nilang makuha ang verification phrase nito. Dahil patay na si Mal Easter, tumutok sila kay Alice. Habang ni-review ang kanyang background bilang dating handler, tinalakay ni Ed Romley ang kanyang nakaraan kay Hunter, ang magulong kabataan niya sa foster homes, at ang insidente kung saan nabali niya ang braso ng isang guro dahil sa hindi magandang asal nito. Napansin noon na mataas ang kanyang intelligence scores kaya siya na-recruit ng CIA, ngunit ang kabiguan na mapigilan ang pambobomba sa Paris ay halos sumisira sa kanyang karera. Gayunpaman, kalaunan ay nagtrabaho siya bilang undercover para sa MI5. Naniniwala si Hunter na siya pa rin ang pinakamainam nilang pag-asa. Habang nasa bus, nilapitan si Alice ni Frank Suder, na nagpatunay ng kanyang pagkakakilanlan gamit ang isang CIA control code. Inutusan siya nitong i-interrogate si Latif. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, sinabi sa kanya na ang utos ay galing sa pinakamataas na antas. Dinala siya sa isang black site kung saan nakakulong si Latif, na halatang nanginginig. Agad na hiniling ni Alice na alisin ang hood nito at patayin ang mga kamera upang makuha ang kanyang tiwala. Sa simula, nagkunwari si Latif na hindi nakakaintindi ng Ingles, ngunit napansin ni Alice na tumutugon ito sa kanyang mga salita. Inalis niya ang posas nito at binigyan ng soda, at napansin niyang hindi nito tinatanong kung bakit siya naroon, na para bang alam na nito. Sinabi ni Latif na sinusubukan lang niyang mamuhay ng payapa sa Frankfurt. Ipinakita ni Alice ang larawan nito kasama si Khaili, na nag-uugnay sa kanya sa isang nakaraang pambobomba. Natarante si Latif at iginiit na kaya niyang magpaliwanag. Mas lalo siyang pinilit ni Alice, at sa wakas ay inamin niyang ang kanyang gawain ay maghatid lamang ng mensahe. Pumayag siyang makipagtulungan. Ibinigay ni Alice ang mensahe kay Suder, ngunit kailangan pa nila ng karagdagang detalye upang ma-decode ito. Bago pa niya maibigay ang huling bahagi, tumawag si Romley at opisyal siyang itinalaga sa misyon na i-interrogate si Latif. Napagtanto niyang nasa panganib siya, kaya bumalik siya sa silid kung saan hinihingi ni Suder ang huling piraso ng impormasyon. May isang lalaki sa likod niya na handang pumatay sa kanya kung magsasalita siya. Mabilis na nag-isip si Alice at nagkunwaring kailangan pa niya ng mas maraming detalye mula kay Latif upang makabili ng oras. Palihim niyang binalaan si Latif na pareho silang target. Naintindihan ni Latif ang ibig sabihin at nakisabay sa plano, habang sa labas ay naiinip na ang team ni Suder. Bago pa man, may narinig silang kaguluhan. Nagkunwari si Alice na tumatakas si Latif, na lumikha ng kalituhan.
Pinabagsak niya ang dalawang lalaki, kinuha ang kanilang mga armas, at nagpaputok sa pader upang mapatay ang isa pa. Magkasamang lumaban palabas sina Alice at Latif, ngunit nabaril si Latif sa binti. Habang sinusubukan nilang tumakas, muli siyang tinamaan, kaya napilitan si Alice na iwan siya. Nagtago si Alice sa bahay ni Lash, at ibinunyag na hindi na niya pinagkakatiwalaan ang mga taong inaakala niyang CIA. Samantala, natunton ng team ni Hunter ang van ni Latif at natagpuan ang mga sakay nito na patay, kaya mas pinaigting nila ang kanilang paghahanap. Ginagamot ni Lash ang mga sugat ni Alice, ngunit binalaan siya na hahabulin siya ng mga ito. Biglang sinalakay ng isang hit squad ang bahay. Malubhang nasugatan si Lash, ngunit bago siya mamatay, ibinigay niya kay Alice ang address ng kanyang safe house. Tumakas si Alice sa bintana habang umuulan ng bala. Samantala, natanggap ni David Mercer ang biological weapon. Ina-assemble ito ng kanyang team bilang isang detonation device at sinubukan sa mga daga bago ito itinago sa isang toolcase. Isang kinakabahan na delivery boy ang naghatid nito, ngunit nagkaroon ng aberya, may mga batang lokal na aksidenteng pumasok sa laboratorio at nalantad sa virus. Dumating si Alice sa itinakdang apartment at nahuli ang isang magnanakaw na sinusubukang magnakaw ng TV. Tinutukan niya ito ng baril, inalis ang maskara nito, at pinadapa habang hinahalughog ang mga gamit nito. Nakita niya ang pangalan nito, si Jack Alcott, isang petty criminal. Palihim siyang pumasok sa utility room, inayos ang internet connection, at tumawag kay Hunter. Sa landline siya tumawag. Sinabi niya na may humahabol sa kanya, patay na si Latif, at napatay na rin si Lash. Si Jack, na nakikinig sa kabilang linya, ay narinig ang lahat. Nagsimulang maghinala si Alice kay Suder. Napagtanto niyang masyadong marami itong alam tungkol sa CIA codes, na nangangahulugang may espiya sa loob. Biglang sinalakay ng isang tactical team ang maling apartment, na nagbigay kay Alice ng pagkakataong makatakas. Iniwan niya ang isang kutsilyo para kay Jack upang makalaya ito, at saka siya naglaho habang papalapit ang mga awtoridad. Nagtago si Alice sa isang laundry room kung saan nakipaglaban siya sa dalawang opisyal bago siya mataser. Biglang bumalik si Jack, pinatumba ang mga pulis, at tinulungan siyang makatakas. Samantala, nagtalo sina Hunter at Emily tungkol sa pagtakas ni Alice. Pinaghihinalaan ni Emily na may tumutulong sa kanya at nagutos ng mas malalim na investigasyon. Dinala ni Jack si Alice sa isang abandonadong gusali. Inamin niya na matapos niyang marinig ang tawag nito, napagtanto niyang nasa malaking panganib si Alice at ayaw niya itong iwan mag-isa. Ibinunyag niya ang kanyang military background, 4 na tour kasama ang Marines. Habang naghahanda si Alice na umalis, casual na naglabas ng baril si Jack, hindi para takutin siya, kundi para ipakita ang kanyang kakayahan. Sinabi niya na kailangan ni Alice ng kakampi na may combat training. Nag-alinlangan si Alice, ngunit napagtanto niyang sa puntong iyon, si Jack na marahil ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya. Nagpa siya sina Jack at Alice na hanapin si Amjad, isang kakilala ni Alice mula sa community center na may koneksyon sa loob ng mosque ni Kaylee. Nag-imbestiga sila at nalaman na may nakasanayan si Kaylee na kumain sa isang partikular na restaurant. Sa kaunting pamimilit, napapayag nila si Amjad na dalhin sila roon. Habang papunta, nakipag-ugnayan si Alice kay Emily at sinabi na kailangan nilang i-trace ang telepono ni Latif, dahil inaasahan nitong makatanggap ng mensahe tungkol sa lokasyon ng isang meeting. Pagdating nila sa restaurant, pumasok si Jack at umupo, habang nanatili si Alice sa sasakyan upang bantayan ang paligid. Pumasok si Alice at dumiretso sa may-ari ng restaurant, kunwaring kailangan niya ng impormasyon tungkol kay Kaylee dahil nasa malalim na problema si Latif. Nagkunwaring walang alam ang may-ari, saka palihim na lumabas upang magpadala ng mensahe kay Latif. Ngunit natunton na ng team ang numero ng phone ni Alice, at mabilis nila itong natunton sa isang parking lot. Sa loob, sinenyasan ni Alice si Jack, at agad nitong pinabagsak ang dalawang lalaki. Maya-maya, lumabas si Kaylee mula sa likurang silid. Umupo si Alice sa tapat niya at ipinaliwanag ang lahat, kinidnap ni Suder si Latif upang makuha ang message protocol. Pinaghihinalaan din niya na nais ni Suder na palitan si Kaylee. Gayunpaman, iginiit ni Kaylee na wala siyang iniutos na anumang pag-atake.
Sa katunayan, sinabi pa raw niya kay David Mercer na umatras. Nagduda si Alice, ngunit ipinaliwanag ni Kaylee na bilang isang imam, ang mga extremist ay lumalapit sa kanya para sa gabay, at ginagawa niya ang lahat upang pigilan silang gumamit ng karahasan. Nang pilitin siya ni Alice na magbigay ng detalye tungkol sa target, tumanggi si Kaylee na magsalita. Pag-alis nila, patuloy na kinulit ni Amjad ang may-ari ng restaurant at kalaunan ay sinundan ito sa isa pang tagpuan. Samantala, natukoy na rin ni Emily at ng kanyang team ang lokasyon ng telepono ni Latif. Pumunta sina Alice at Jack sa isang apartment building kung saan naghihintay na si Amjad. Ngunit bago sila makakilos, nakatanggap ng tawag si Alice mula kay Emily, na-decode na nito ang meeting location mula sa phone data ni Latif. Nagkamali si Jack habang nagsasalita tungkol sa kanyang nakaraan sa army, kaya naghihinala si Alice sa kanya. Hinarap niya ito at tinanong kung sino talaga siya, ngunit iginiit ni Jack na isa lamang siyang dating Marine na nagngangalang Jack Alcott. Hindi naniwala si Alice at iminungkahing maghiwalay na sila. Ngunit habang siya ay papalayo, biglang sumugod si Jack sa kanya na may hawak na kutsilyo. Nagkaroon ng matinding labanan, at kahit lumaban ng husto si Alice, nanalo si Jack. Tinutukan niya ito ng baril at pinilit na mag-record ng mensahe para kay Suder, bago siya itinulak papasok sa elevator at tinatakot na papatayin kung hindi niya ibibigay ang message protocol. Biglang pumasok sa elevator ang isang lalaking puno ng tato kasama ang dalawang malalaking Rottweiler. Palihim na niluwagan ni Alice ang busol ng isa sa mga aso bago niya inatake ang lalaking may tato. Isa sa mga aso ang sumalakay kay Jack, na napilitang barilin ito. Galit na galit, hinabol ni Jack si Alice at hinihingi ang protocol, ngunit tumanggi siyang sumuko. Habang malapit na siyang tapusin ni Jack, biglang sumingit si Amjad. Nakipaglaban si Jack sa kanya, ngunit binunot ng lalaking may tato ang baril at binaril si Jack sa likod. Pagkatapos, pinakawalan niya ang natitirang aso laban kay Jack bago ito tuluyang pinatay sa pamamagitan ng ilang bala pa. Samantala, napunta si Emily sa isang emergency na sitwasyon kung saan may batang nalantad sa isang nakamamatay na virus, malamang gawa ni Mercer. Mabilis siyang nakabuo ng plano, magpapanggap si Amjad bilang si Latif at ihahatid ang orihinal na stand-down order kay Mercer. Hindi gusto ni Alice ang ideya na gamitin si Amjad dahil bata pa ito, ngunit determinado itong tumulong. Sinabihan niya itong manatiling nakatuon at isaulo ang mensahe. Naghintay sila sa docks habang may isang MI5 sniper na nagbabantay mula sa malayo. Pagkatapos, nagkwento si Emily kay Alice at ibinahagi ang nakakagulat na impormasyon tungkol sa pambobomba sa Paris. Lumalabas na may pagitan sa oras kung kailan nakuha ni Alice ang intel mula sa isang preso at kung kailan ito ipinaalam sa pulisya. Posibleng hinayaan ng CIA na mangyari ang pambobomba dahil isa sa mga biktima ay isang whistleblower. Nagulat si Alice, ngunit kahit papaano ay nakahanap siya ng kasagutan. Nakuha ng team ni Hunter ang isang ballistics report mula sa isang nakaraang pamamaril at nalaman na ang ginamit na armas ay isang sniper rifle na ibinigay sa British intelligence. Habang sinusubaybayan nila ang kasaysayan nito, binabantayan nina Alice at Emily si Amjad. Napansin ni Alice ang isang kahina-hinalang cable sa ilalim ng docks at agad itong tinungo. Samantala, nalaman ng CIA na ang sniper rifle ay pag-aari ng isang ahente na nagngangalang John Wilson. Sa docks, sinuri ni Alice ang cable nang biglang may dumating na bangka, kaya mabilis siyang nagtago sa ilalim. Si Amjad, na walang kamalay-malay sa bitag, ay nakipagkita sa isang lalaki na kalaunan ay napag-alamang isa sa mga tauhan ni Suder. Bigla, walang babala, binaril ng lalaki si Amjad sa leeg. Nakatanggap si Emily ng alert na si Wilson ay isang espiya, ngunit bago pa siya makakilos, siya at ang kanyang buong team ay inambush at binaril. Tumakbo si Alice upang tulungan si Amjad, ngunit tinapos na ito ni Wilson bago pa siya makarating. Pagkatapos, pinaputukan ni Wilson si Alice, ngunit si Emily, kahit halos wala ng buhay, ay nakapagpaputok pabalik, na nagpilit kay Wilson na umatras. Samantala, dumating si Mercer, at ibinigay ng tauhan ni Suder ang isang mensahe na nagpapatunay na magpapatuloy ang pag-atake. Isang delivery boy ang palihim na naglagay ng mga sandata sa mga air vent ng isang punong gusali sa isang lihim na lokasyon. Samantala, nakipagkita si Suder kay Lash at ibinunyag na matagal na silang nagtutulungan.
Pinatugtog ni Lash ang isang recording ng usapan ni Mercer at ng delivery boy, na nagsisimula ng magduda sa pambobomba. Ngunit may backup plan si Lash. Inutusan si Wilson na patayin ang delivery boy habang kinokolekta ni Suder ang kanyang bayad. Biglang dumating si Alice at binaril si Suder, na agad nitong ikinamatay. Hinarap niya si Lash tungkol sa pagtataksil nito at hiniling na sabihin ang target. Sa halip na sumagot, inamin ni Lash na naging masyadong mahina si Kaylee kaya kinailangan niyang pumalit. Inamin din niya na pinipeke niya ang sarili niyang kamatayan, ginamit si Jack upang manipulahin si Alice, at siya rin ang nagplano ng pambobomba sa Paris. Malamig niyang sinabi kay Alice na siya ang perpektong tauhan, palaging sumusunod sa utos ng walang tanong. Habang nag-uusap sila, palihim na tinanggal ni Alice ang magazine ng kanyang baril. Sinubukan niyang barilin si Lash sa binti, ngunit walang bala ang baril. Itinulak siya ni Lash at tumakas. Kumuha si Alice ng sasakyan at hinabol siya. Nakatago ang mga bomba sa isang stadium para sa isang American football game. Dumating si Lash sa isang warehouse kung saan ibinigay ni Wilson ang detonator at nagtakda ng 5 minutong countdown. Akala ni Lash ay ligtas na siya, ngunit hindi niya napansin si Alice na palihim na pumasok. Sinubukan ni Lash na ipaliwanag ang pag-atake, sinasabing itutulak nito ang Amerika sa isang state of emergency na magbibigay sa gobyerno ng ganap na kontrol sa medical at financial records ng mga mamamayan. Nagpaputok si Alice ng warning shot na nag-alerto kay Wilson, at sumiklab ang putukan. Nasugatan ni Alice si Wilson, ngunit nakapaghagis pa rin ito ng granada. Dahil sa pagsabog, napabitin si Alice sa gilid. Lumapit si Lash at tinokso siya, ngunit ginamit ni Alice ang kanyang mga paa upang siya ay sakalin. Sa gitna ng laban, nakuha niya ang detonator at nahila si Lash pababa, nahulog ito sa kamatayan, habang si Alice ay bahagyang nakabalik at na-disable ang mga bomba sa tamang oras. Pagkaraan, tumawag si Hunter kay Alice at inalok siya ng bagong misyon, hanapin si Mercer na nawawala na. Tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Samantala, sa Prague, nakipagkita si Mercer sa isang kontak upang ayusin ang kanyang pagtakas. Ngunit habang bumababa siya mula sa tram, may biglang sumugat sa kanyang femoral artery. Bumagsak siya at mabilis na nalagasan ng dugo. Ang umatake ay si Alice. Ilang sandali pa, naglaho siya sa gitna ng maraming tao. Makalipas ang ilang sandali, sinundo siya ni Hunter, binigyan ng bagong passport, at tinanggap siyang muli sa CIA. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood.